Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Ang tao ang pinakamalaking nakikinabang sa pamamahala ng Diyos. May ilang taong nananampalataya sa Diyos sa loob ng maraming taon, nakikinig sa maraming sermon, at nakauunawa ng maraming doktrina, kaya inaakala nilang nakamit na nila ang tunay na daan, na nakamit na nila ang Diyos, at inaakala nila na nakamit na nila ang buhay. Pero sa mga karaniwang bagay, nagsisikap pa rin sila para sa kasikatan at pakinabang. Sinasaktan at ibinubukod pa nga nila ang iba, na lubos na naglalantad ng kanilang makasarili at kasuklam-suklam na kapangitan. Bakit hindi man lang nila matanggap ang katotohanan o maisagawa ito? Ang alam lang nila ay magpahayag ng ilang salita at doktrina, at mali nilang inaakalang natamo na nila ang buhay. Hindi ba't ito ang kaawa-awang kalagayan ng tao? Ni hindi nila maisantabi ang sarili nilang mga interes at hindi sila makapagdusa ng kaunti. Kaya, ano ang mapagdudusahan nila? Mula simula hanggang wakas, nakikita nila ang sarili nilang mga interes at makasariling pagnanasa bilang mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ganito na sila nang magsimula silang manampalataya sa Diyos. Hindi kailanman nagbago hanggang sa kasalukuyan. Pakiramdam pa rin nila ay mabuti sila. Bakit ganoon? Iniisip nilang maraming taon na silang sumasampalataya sa Diyos. Ginagawa ang kanilang tungkulin hanggang sa kasalukuyan. Iniisip nilang medyo nagdusa na sila at malaki ang kanilang mga kontribusyon, na nakatataas sila sa iba sa lahat ng paraan. Itong mga taong nakinig sa mga sermon sa loob ng maraming taon ang partikular na nakararamdam ng kataasan, at mali nilang inaakala na nakamit na nila ang Diyos. Ang mga sinusumpaan nila at ang ipinapahayag nilang determinasyon ay kapareho lang noong una silang nagsimulang manampalataya sa Diyos. Hindi man lang nagbago ang kanilang determinasyon o ang kanilang mga panunumpa, maging ang kanilang sigasig o kalooban. Malaki pa rin ang enerhiyang iginugugol nila para sa Diyos, pero may mga bagay rin na hindi nagbago. Ibig sabihin, ang kanilang mapagmataas, mapaghimagsik, mapanlinlang, at mapagmatigas na mga disposisyon ay hindi pa nagbabago kahit kaunti. Kaya iniisip ko, ano ba ang ginagawa ng mga taong ito sa loob ng mga taong iyon? Nananampalataya sila sa Diyos at ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin mula bukang liwayway hanggang dapit hapon bawat araw. Iginugugol ang halos buong buhay nila, kaya inaakala nilang nakamit na nila ang Diyos at ang tunay na daan. Ito ba ang katotohanan sa bagay na ito? Nakumpirma ba ng Diyos ang kanilang mga nararamdaman? Ano ba ang gustong makita ng Diyos? Hindi ba't isa itong paksa na karapat-dapat na pag-isipan? Kung may malinaw na hindi pagkakatugma sa pagitan ng pakiramdam ng isang tao na mabuti siya at ng paraan ng pagtingin ng Diyos sa kanya, sino roon ang may problema? Ang tao. Tiyak iyon. Dahil hindi maaaring magkamali ang Diyos. Hindi nagbago kailanman ang pamantayan na hinihingi ng Diyos sa tao.
Sa halip, palagi itong binibigyan ng maling pakahulugan ng tao. Palagi itong inuunawa sa paraang kapaki-pakinabang sa kanya. Iniisip ng ilang tao, nanampalataya sa Diyos ang mga taong ito ng halos buong buhay nila. Kung talagang hindi sila sinasang-ayunan ng Diyos, hindi ba't labis silang kaawa-awa? Karapat-dapat bang kaawaan at karapat-dapat bang damayan ang mga ganitong tao? Kapag sinabi mong hindi sila karapat-dapat na kaawaan, hindi karapat-dapat na damayan, hindi ba ito labis na malupit sa kanila? Hindi. Bakit ko ito sinasabi? Dahil binigyan na ng Diyos ang mga tao ng sapat na mga oportunidad. Sila mismo ay hindi naghahangad at sila ang may kasalanan kung bakit may mga palto sa kanilang mga paa. Sa mas diretsahang pananalita, nararapat ito sa kanila at hindi sila karapat-dapat na kaawaan. Kapag nagsasalita ako tungkol sa ibang tao, iniisip ninyong lahat na nararapat ito sa iyo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit may mga paltos sa mga paa mo. Walang pumigil sa iyo na makinig sa mga salita ng Diyos. Ayaw sa iyo ng Diyos at hindi ako nakikisimpatiya o naaawa sa iyo. Nararapat ito sa iyo. Pero kung sa inyo ito mangyayari, susuriin ba ninyo ang sarili ninyong konsensya at pagninilayan ba ninyo ang inyong sarili? Ano ang dapat ninyong isipin? Paano kayo dapat mag-isip ng rasyonal, ng may katwiran at konsensya, sa papel na dapat gampanan ng isang nilikha at ng may mga kaisipan at may saloobin na dapat taglay nito? Paano kayo dapat mag-isip at kumilos para makapagbigay kayo ng pinakamakatwiran at pinakapatas na pagsasalaysay na posible sa Diyos at sa tao? Gusto kong magsalita ng kaunti tungkol sa sarili kong mga damdamin. Sa tingin ko ay maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos, pero hindi ko pa rin nakakamit ang katotohanan. Ito ay hindi dahil sa may nagawang mali ang Diyos o dahil walang natamong mga resulta ang mga gawain ng Diyos, kundi dahil hindi ko hinangad ang katotohanan. Iniisip ko ang halimbawang ibinigay ng Panginoong Hesus. Pareho lang ang sahod ng mga pumapasok sa ubasan ng maaga at ng mga pumapasok sa ubasan ng huli na. Para sa mga tumatanggap sa gawain ng Diyos ng maaga at sa mga tumatanggap ng kanyang gawain ng huli na, lubhang patas at makatwiran ang Diyos sa kung ano ang ibinibigay niya sa kanilang lahat. Kung hindi hinahangad ng isang tao ang katotohanan, at sa huli ay hindi niya nakamit ang mga katotohanang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tao, ito ay hindi dahil hindi siya binigyan ng Diyos ng sapat na panahon, kundi dahil hindi niya pinahahalagahan o tinatanggap ang katotohanan. Isa-isa niyang napalalampas at naiwawala ang mga oportunidad na ibinigay ng Diyos sa kanya. May ilang taong sandali pa lang nananampalataya sa Diyos, gayunpaman ay kayang tanggapin at hangarin ang katotohanan. Matapos dumanas ng ilang taon ng paghatol, pagkastigo at pagpupungos ng mga salita ng Diyos, nagkakamit sila ng ilang pagbabago at naililigtas sila. Ang lahat ng ginawang ito ng Diyos ay matuwid. Ito ang ilan sa aking damdamin matapos kong makinig sa pagbabahagi ng Diyos. Napakahusay. Una nating talakayin ang usaping ito mula sa pananaw ng isang tao. Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos para iligtas ang sangkatauhan, sa anong sitwasyon sana humantong ang lahat ng nananampalataya sa Diyos?
Sila ay ganap na mabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, sa mga daluyong ng kabuktutan at sa gitna ng tiwaling sangkatauhan. Ang pamumuhay sa gitna ng tiwaling sangkatauhan ay katumbas ng pamumuhay sa kulungan ng mga dyablo, pamumuhay sa yungib ng mga demonyo, o pamumuhay sa isang malaking kawa na pangtina. Kung ang isang tao ay hindi nananampalataya sa Diyos, napaka-natural na gagawin niya ang anumang nais niya. Gagawa siya ng masasamang bagay o kasamaan. Palalim ng palalim ang kanyang katiwalian at lalo siyang nagiging buktot, lalong nagiging hindi makatwiran, at sa huli, siya ay nagiging buhay na demonyo. Mukha siyang tao sa kanyang mga salita at gawa, pero ang kanyang buong pag-iisip at disposisyon ay naging gaya na ng sa isang buhay na demonyo. Ano ang kalalabasan ng ganitong mga tao? Hindi ba't ang magiging kalalabasan nila ay kapareho ng kay Satanas? Ganap silang binihag ni Satanas. Mga katuwang sila ni Satanas, sila ay naging mga kasabwat at tagasunod ni Satanas, at sila ay lumalaban din sa Diyos gaya ni Satanas. Kaya wala na silang pagkakataong magbago, at sa huli, ang kanilang kalalabasan ay ang maparusahan at malipol. Ito ay pagsasalita tungkol sa mga tao. Kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, hindi ka ililigtas ng Diyos. Maaaring napakalaya mo sa mundong ito, nagagawa mo ang anumang nais mo, at kumikilos ka kung paano mo man gusto. Maaaring hindi ka kailangang pigilin ng konsensya at katwiran, o hindi mo kailangang tumanggap o magsagawa ng katotohanan, lalo na ang tumanggap ng pagpupungos at pagdidisiplina. Nabubuhay ka lang alinsunod sa iyong sariling mga kagustuhan, nabubuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kalakaran ng mundo, hanggang sa ganap ka ng magbago at maging walang katwiran, walang pagkadama ng konsensya. Lubos at ganap kang sumasama hanggang maging isa kang buhay na demonyo, isang buhay na Satanas, isang buhay na dyablo sa loob at labas. Hindi mo na kailangang magbalat kayo o magbalot ng iyong sarili. Isa kang tunay na Satanas, isang dyablo. Ito ang resulta ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, at sa huli, dapat silang lipulin ng mga sakuna. Ipagpalagay na ang isang tao ay nananampalataya sa Diyos, pero hindi niya kailanman magawang tanggapin ang katotohanan. Hindi niya kailanman magawang kilalanin ang kanyang sarili, at hindi siya tunay na nagsisisi. Maraming taon na siyang nananampalataya sa Diyos, pero hindi siya nagbago ni kaunti. Hindi nanumbalik ang kanyang konsensya at katwiran, at ang kanyang paraan ng pamumuhay ay kapareho ng sa isang walang pananampalataya. Paano man hinahatulan at kinakastigo ng Diyos ang mga tao, at paano man nagbabahagi tungkol sa katotohanan ang sambahayan ng Diyos, hindi niya ito binibigyan ng atensyon. Ang mga gayong tao ay mga hindi mananampalataya, ang mga buktot na nakapasok sa sambahayan ng Diyos. Nagbigay na ang Diyos ng maraming oportunidad para makamit ang katotohanan at kaligtasan, at maraming taon nang nananampalataya ang mga tao nang hindi binibigyan ng atensyon ang mga layunin ng Diyos. Hinahangad pa rin nila ang mga kasiyahan ng laman gaya ng dati. Kumakain,
umiinom at nagpapakasaya. Wala silang konsensya, walang mga positibong elemento ng pagkatao. Lumagpas na sila sa punto kung saan pwede pa silang maligtas. Lumagpas na sa punto kung saan pwede pa silang makabalik. Sinusukuan na sila ng Diyos at hindi sila inililigtas. Hindi na kailangan pang banggitin ang kanilang kalalabasan. Sa puntong ito, nagtatapos na ang kanilang buhay ng pananampalataya sa Diyos. Nagtatapos na ang landas ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang kalalabasan ay nakatakda na. Ito na ang kanilang kalalabasan. Ano ang mararamdaman ng puso ng isang tao kapag ganito ang kanyang kalalabasan? Bahagyang kikirot ang kanyang puso. Siya ay labis na mababagabag at malulungkot. Makararamdam na pinabayaan na siya ng Diyos, na para bang siya ay nasa isang karagatang walang hangganan, wala nang makakapitan pa, ganap na kaawa-awa at wala nang magagawa pa. Kapag hindi ka pa bumababa sa antas na iyon, hindi mo mararamdaman ang gayong uri ng kirot. Pero sa sandaling umabot ka na sa puntong iyon, hindi ka na makakabalik. Sa sitwasyong ito, kung saan hindi na magliligtas ng mga tao ang Diyos, sa ganitong paraan kalaunang tinatahak ng mga tao ang landas patungo sa ganitong uri ng kapalaran at patungo sa ganitong uri ng kalalabasan. Ngunit isa bang kawalan sa Diyos ang magkaroon ang mga tao ng ganitong uri ng kapalaran, ng ganitong uri ng kalalabasan? Isa bang kawalan sa Diyos kung ang mga taong nilikha niya ay ginawang tiwali ni Satanas, kung hindi man lang nila tinatanggap ang pagliligtas niya at tinatahak nila ang landas ng pagkalipol? Hinding-hindi. Titigil ba ang Diyos sa pagiging Diyos dahil nalipol ang isa sa kanyang mga nilikha? Mawawalan ba siya ng pagkakakilanlan at katayuan bilang Diyos, ng kanyang diwa bilang Diyos? Babaguhin ba nito ang katotohanang siya ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay? Hindi. Hindi nito ito babaguhin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanggapin man o hindi ng mga tao ang gawain ng Diyos, matamo man nila o hindi ang kaligtasan, hindi ito kawalan sa Diyos. Isa itong aspekto ng mga bagay-bagay. Kahit pa hindi manampalataya sa Diyos ang mga tao at hindi gumawa ang Diyos para iligtas ang mga tao, walang mawawalang anuman sa Diyos. Si Satanas ay si Satanas pa rin. Ang Diyos ay ang Diyos pa rin. Ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ang siyang lumikha sa lahat ng bagay. At siya pa rin ang siyang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang kapalaran ng sangkatauhan, ang kapalaran ni Satanas, at ang kapalaran ng lahat ng bagay ay hawak ng mga kamay ng Diyos. Walang mababago sa katayuan ng Diyos, sa pagiging natatangi ng Diyos, sa disposisyon ng Diyos at sa diwa ng Diyos. Hindi rin marurumihan ang kabanalan ng Diyos at walang magiging kawalan sa kanyang gawain. Ang Diyos ay ang Diyos pa rin. Tinutulutan nito ang mga tao na maunawaan ang isang katunayan. Maging gaano man karami ang sangkatauhan, ito ay isang numero lang sa mga mata ng Diyos. Hindi ito katumbas ng anumang uri ng puwersa at hindi ito banta sa Diyos.
Anumang landas ang sinusunod ng sangkatauhan, sila ay hawak ng mga kamay ng Diyos. Anumang kalalabasan ang hinaharap ng sangkatauhan, nananampalataya man sila sa Diyos o kinikilala ang kanyang pag-iral o kataas-taasang kapangyarihan, wala ritong makaaapekto sa likas na pagkakakilanlan o katayuan ng Diyos at wala ritong makaaapekto sa diwa ng Diyos. Ito ay isang katunayang hindi mababago ni numan. Pero may isang bagay na marahil ay hindi pa malinaw na nauunawaan o nararanasan ng mga tao. Kung may sino man sa sangkatauhan na abandonahin ng Diyos at hindi niya ito iligtas, ang panghuling kalalabasan nito ay pagkalipol at iyon ay hindi na mababago. Sa buong sansinukob at sa lahat ng bagay, gaano man kalaki ang mga iyon, gaano man karami ang mga bagay sa kalangitan, gaano man karami ang mga buhay, hindi nila mababago ang katunayan ng pag-iral ng Diyos at siya lamang ang may hawak ng kapalaran ng sansinukob at lahat ng bagay. Mula sa isang nabubuhay na organismo hanggang sa isang planeta, walang makaaapekto sa pag-iral ng Diyos o makaaapekto sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, lalong walang anumang makakokontrol sa anumang ideya na mayroon ang Diyos. Ito ay isang katunayan. Naniniwala ang ilang tao na hindi ako nananampalataya sa iyo, kaya hindi ka Diyos. Hindi marami ang mga taong nananampalataya sa iyo, kaya hindi ka Diyos. Mapaninindigan bang sabihin ito? Sinasabi ng iba na kami lang ang nananampalataya sa iyo, kaya ang iyong kapangyarihan na magkaroon ng kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay at sa buong sangkatauhan ay ganito lang kalaki, hanggang dito lang. Ganito nga ba ang lagay? Ang mga taong may ganitong mga pananaw ay sobrang ignorante, sobrang hangal. Kababahagi ko lang tungkol sa kung paano kung hindi iniligtas ng Diyos ang mga tao, ang sangkatauhan ay mauuwi sa pagkalipol, pero hindi man lang maaapektuhan ang pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos, lalo na ang kanyang diwa. Malinaw ninyong nakikita ang katunayang ito, hindi ba? Tinatanggap man o hindi ng sangkatauhan ang katotohanan o nagagawa man nila o hindi na matamo ang kaligtasan, ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang kanyang katayuan, pagkakakilanlan at diwa ay hindi magbabago. Pero may malaking pagbabago-bago pagdating sa kapalaran ng sangkatauhan. Sino ang kumokontrol ng pagbabago-bagong iyon? Ang mga tao ba mismo? Ito ba ay isang bansa? Ito ba ay isang pinuno? Ito ba ay isang puwersa? Hindi. Ang Diyos ang siyang namamahala sa iyong kapalaran at sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang lahat ay nasa mga kamay niya. Kaya dapat mong makita ng malinaw ang katunayang ito. Sa pagliligtas sa sangkatauhan at pagliligtas sa iyo, nagpapakita sa iyo ang Diyos ng biyaya. Ito ay isang dakilang pagliligtas na siyang pinakadakila sa mga biyaya. Bakit ko sinasabing ito ang pinakadakila sa mga biyaya? Dahil ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan
ay hindi isang batas na hindi mababago. Hindi ito isang kalakarang hindi maiiwasan. Hindi rin ito isang pangangailangan. Pinipili ng Diyos na gawin ito ng malaya. Ayos lang ba kung hindi ka iniligtas ng Diyos? Hindi ka naman niya kailangang iligtas, hindi ba? Sa simula, maaaring pauna ka nang itinadhana ng Diyos, pero kung ayaw kanyang piliin ngayon at hindi kanya inililigtas, hindi mo makakamit ang biyayang ito. Kaya, ano ang dapat mong gawin? Dapat kang gumanap ng mabuti at dapat mong subukan ang lahat ng posibleng paraan para magamit ang iyong mga kilos, ang iyong puso, at ang iyong tunay na pananalig para maantig mo ang Diyos at makamit ang kanyang biyaya. Tiyak namang pwede itong magawa. Noong ipinalalaganap ng Panginoong Hesus ang Ebanghelyo noong araw, may isang babaeng taga-Kanaan. Ano ang ginawa nito? Sinapian ng isang demonyo ang anak niyang babae, kaya humingi siya ng tulong sa Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon na, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Ang sabi ng babae, ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa mesa ng kanilang mga Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus na malaki ang pananalig ng babae at tinupad niya ang mga kahilingan nito. Anong tungkol sa babae ang sinang-ayunan ng Panginoong Hesus? Ang kanyang pananalig. Ano ba talaga ang kanyang pananalig? Paano natin dapat maunawaan ang kanyang pananalig? Kinilala niya na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang babaeng ito ay isang aso, kaya bakit hindi sumama ang loob nito? Hindi ninyo naipaliwanag ng malinaw ang bagay na ito. Ito ang mga katunayan. Bakit sinang-ayunan ng Panginoong Hesus ang pananalig ng taong ito? Hindi niya sinang-ayunan ang katunayan na payag ang babae na maging isang aso at hindi rin niya sinang-ayunan ang pagpayag ng babae na kumain ng mga mumo. Hindi mahalaga ang lahat ng ito. Kung gayon, ano ang sinang-ayunan ng Panginoong Hesus? Iyon ay nawala itong pakialam kung tratuhin man siya ng Panginoong Hesus bilang isang aso, isang tao, isang dyablo, o isang satanas. Hindi mahalaga kung paano ito tratuhin ng Panginoong Hesus. Ang pinakamahalagang bagay ay natinrato niya ang Panginoong Hesus bilang ang Diyos. Matibay na nananampalataya na siya ang Panginoon at ang Diyos, at na ito ay isang katotohanan at katunayan na hindi kailanman mababago. Ang Panginoong Hesus ang Diyos at ang Panginoon, at siya ang siyang kinikilala nito sa puso nito. Sapat na iyon. Iligtas man ito ng Panginoong Hesus o hindi, tratuhin niya man ito bilang isang tao na kumain kasama niya, bilang isang disipulo, bilang isang tagasunod, o tratuhin man niya ito bilang isang aso, hindi ito naging mahalaga rito. Sa madaling salita, ang katunayan na kinilala niya ang Panginoong Hesus bilang ang Panginoon sa puso niya ay sapat na. Iyon ang pinakamalaki niyang pananalig. Mayroon ba kayo ng ganitong uri ng pananalig? Kung isang araw ay sabihin ko na kayong lahat ay mga bantay na aso sa sambahayan ng Diyos, papayag ka bang tanggapin ito?
Kung sasabihin ko na ikaw ang munting giliw ng sambahayan ng Diyos, ng mga tao ng Diyos at ng mga anghel, magiging lubos itong kasiyasiya sa iyo. Pero kung sasabihin ko na isa kang aso, hindi ka matutuwa. Bakit hindi ka matutuwa? Dahil ang tingin mo sa iyong sarili ay napaka-importante. Iniisip mong, kinikilala ko na ikaw ang Diyos, kaya paano mo ako nagawang tawaging isang aso? Kinikilala ko na ikaw ang Diyos, kaya anuman ang gawin mo, dapat kang maging patas at makatwiran. Magkapantay tayong dalawa, magkaibigan tayo. Nananampalataya ako sa iyo na nagpapakita na ako ay may malaking katapangan, pagmamahal at pananalig sa parte ko. Paano mo nasasabing isa akong aso? Hindi mo mahal ang tao. Magkaibigan tayo, dapat tayong maging pantay ng katayuan. Nirerespeto kita, kinatatakutan kita, at hinahangaan kita. Dapat mo akong irespeto at tratuhin bilang isang tao. Isa akong tao. Ano ang tingin ninyo sa ganitong saloobin? Kapag gusto ng mga tao na maging kapantay ang Diyos at tratuhin ang Diyos bilang kanilang kaibigan, hindi ba't nagdudulot ito ng problema? Sinasabi mong, mukha kang pangkaraniwan. Sa totoo lang, mas maganda ang itsura ko kaysa sa iyo, at mas matangkad ako sa iyo. Umuubo ka rin kapag dinadapuan ka ng sipon, at napapagod ka rin kapag marami kang sinasabi. Mas malusog ako kaysa sa iyo. Taglay mo lang ang katotohanan, at sa ganoong aspekto ay mas malakas ka kaysa sa akin. Kung maraming taon akong mananampalataya sa Diyos at makauunawa ako ng mas maraming katotohanan, hindi ako magiging labis na mas mababa kaysa sa iyo. At bukod pa roon, mayroon akong kasanayan na wala ka. Sa ganoong paghahambing, hindi ka labis na mas dakila kaysa sa akin. Ano ang tingin mo sa pananaw na ito? Ano ang tingin mo sa ganitong paraan ng paghahambing? Hindi maihahambing ang mga tao sa Diyos. Anong uri ng pagkakamali ang nagagawa sa ganitong paraan ng paghahambing? Ang taong iyon ay wala sa tama niyang posisyon at hindi niya itinuturing ang Diyos bilang Diyos. Itinuturing niya ang Diyos bilang isang karaniwang tao. Ang nakikita niya lang ay ang pagkatao ng Diyos na nagkatawang tao, pero hindi niya nakikita ang pagka-Diyos ng Diyos. Sa simpleng pananalita, wala siyang konsensya o katwiran. Wala siyang pagkatao. Bukod doon, hindi pa nakikita ng mga tao ang espiritual na katawan ng Diyos. Kaya itinuturing nila ang kanyang pagkakatawang tao bilang isang tao, at iniisip nila na ang karaniwang tao na ito ay hindi dakila o kahanga-hanga at na madali siyang apihin at lokohin. Ganoon lang iyon. Ang mga tao ay mga tiwaling bagay lang. Kung hindi mo hahangarin ang katotohanan, ito ang mangyayari sa paglipas ng panahon. Hindi ka magkakaroon ng pusong nasisindak sa Diyos o ng may takot sa Diyos na puso. Ang punto ng paghahangad ng mga tao sa katotohanan ay ang makapagpasakop sila sa Diyos. Paano man siya kumikilos, sa anumang anyo siya nagpapakita, o sa anumang paraan siya nakikipag-usap sa iyo, hindi magbabago ang lugar ng Diyos sa iyong puso o ang takot mo sa Kanya o ang relasyon mo sa Kanya
o ang tunay mong pananalig sa Kanya. Hindi magbabago ang diwa at katayuan ng Diyos sa iyong puso. Ang relasyon sa pagitan mo at ng Diyos ay pamamahalaan mo ng napakaayos, naaangkop, makatwiran, may mga pamantayan at may limitasyon. Pero kung hindi mo hinahangad ang katotohanan, magiging napakahirap makamit nito para sa iyo. Hindi ito magiging madaling gawin para sa iyo. Kung hindi hinahangad ng mga tao ang katotohanan, hindi nila makikita kailanman ang diwa ng Diyos o ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi nila malalaman kung anong mga bagay ang bumubuo sa Kanyang disposisyon o sa Kanyang tunay na mga pagbuhos. Hindi makikita ng mga tao ang mga bagay na ito. Kahit pa sabihin sa iyo ang mga ito, hindi mo makikita ang mga ito at hindi mo rin makikilala ang mga ito. Katatapos lang natin pag-usapan ang magiging kalalabasan ng mga tao kung hindi sila iniligtas ng Diyos. Anong kalalabasan iyon? Pagkawasak. Paano naman ang Diyos? Hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa Diyos. Ito ay pagsasalita mula sa perspektiba ng hindi pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Hindi maaapektuhan ang Diyos kahit kaunti, pero ang kapalaran at kalalabasan ng mga tao ay magiging miserable. Ibang-iba sa mga kinalabasan ng mga taong gaya ni Job at Abraham. Kung hindi inililigtas ng Diyos ang isang tao, nabibilang ito sa puwersa ng kanyang mga kalaban at sa hanay ng kanyang mga kaaway. Malinaw na kakilakilabot ang kalalabasan na ito. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang makakamit ng isang tao mula sa kagustuhan ng Diyos na iligtas ito at gawaan ito. Bakit ba nananampalataya ang mga tao sa Diyos? Ano ba ang hinahangad ng mga taong nananampalataya sa Diyos? Hinahangad ba nila ang kasiyahan ng Diyos? Hinahangad ba nila na magawa ang tungkulin ng isang nilikha? Hinahangad ba nila na maipahiya si Satanas at na makapagpatotoo tungkol sa Diyos? Talagang matayog pakinggan ang lahat ng dahilang ito at medyo malabong mangyari. Kung hihingin ko sa iyo ngayon na magsalita tungkol sa mga intensyon mo noong una kang manampalataya sa Diyos, makokonsensya ka at mamumula habang sinasabi ang mga salitang ito. Mahihirapan kang magsalita dahil hindi katunayan ang mga iyon. Kung gayon, ano ba talaga ang mga katunayan? Nananampalataya sa Diyos ang mga tao dahil naghahangad sila ng mga pagpapala. Naghahangad sila ng isang magandang destinasyon o isang pinagmumulan ng espiritual na panustos. Bilang pagbubuod, ang mga ganitong hangarin ay medyo masagwa at hindi gaanong maganda. Pero kung hindi nila unang hinangad ang layong ito, mananampalataya ba sa Diyos ang mga tao? Tiyak na hindi nila binalak na manampalataya sa Diyos at hindi rin nila ito ginusto. Kung wala silang nakuhang anumang pakinabang mula rito, sino ang mananampalataya sa Diyos? Pagdating sa pananampalataya sa Diyos, iniisip ng mga tao na kung hindi sila makikinabang ng kaunti mula roon, dapat makatanggap man lang sila ng isang pangako. Anong pangako? Sabi ng ilang tao na
Ang pangako ng Diyos ay makatatanggap kami ng 100 ulit sa buhay na ito at ng buhay na walang hanggan sa susunod na mundo. Nangangahulugan ito na mabubuhay kami magpakailanman, hindi kailanman mamamatay. Isa itong uri ng matinding kaligayahan at pagpapala na wala pang sino man sa mga nagdaang kapanahunan ang nagtamasa o nakatanggap noon. Bukod pa rito, kung nananampalataya sa Diyos ang mga tao, bibigyan niya sila ng ilang biyaya, pagpapala at proteksyon sa buhay na ito. Sa madaling salita, kapag nagsisimula pa lang ang isang tao na manampalataya sa Diyos, ang puso nito ay marumi at hindi dalisay. Hindi ito nananampalataya sa Diyos para gawin ang tungkulin ng isang nilikha, para mabuhay gaya ng isang tao, para sa huli ay maisabuhay ang imahe ng isang taong minamahal ng Diyos, para mabuhay sa isang paraan na lumuluwalhati at nagpapatotoo sa Kanya, at huwag magbigay kahihiyan sa Kanya, at para magpatotoo pa rin sa Kanya kahit pagkatapos nitong mamatay. Sa halip, buong puso at kaluluwa nitong gustong mapagpala at mas magtamasa pa ng biyaya at mga pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Iniisip nito na kung mararating nito ang susunod na buhay, gusto nitong magkamit ng mas malalaki pang pagpapala roon. Kapag nagsisimula pa lang manampalataya sa Diyos ang mga tao, ito ang mga kahilingan, intensyon at layunin na dala-dala nila. Nananampalataya sila sa Diyos para makamit ang mga pagpapala ng kaharian ng langit at ang pangako ng Diyos. Para sa tiwaling sangkatauhan, lehitimo ito at hindi sisisihin ng Diyos ang mga tao dahil dito. Kapag nagsisimula pa lang manampalataya sa Diyos ang mga tao, mangmang silang lahat at wala silang nauunawaan. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagdanas ng Kanyang kaliwanagan, unti-unti nilang nauunawaan ang mga katotohanan tungkol sa pananampalataya sa Diyos at ang kabuluhan ng pananampalataya sa Diyos, pati na ang mga hinihingi ng Diyos sa tao. Sa panahon ng prosesong ito, tinatamasa ng mga tao ang pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Pinagagaling ang mga karamdaman ng ilang tao, labis na malusog ang kanilang mga katawan, mapayapa ang kanilang mga pamilya, at masaya ang kanilang mga buhay may asawa. Sa iba't ibang paraan, tinatamasa nila ang iba't ibang antas ng biyaya at mga pagpapala ng Diyos. Siyempre, hindi mahalaga ang lahat ng ito. Mula sa perspektiba ng Diyos, hindi ang mga ito ang pinakamalaki niyang pagsisikap. Ano ang pinakamalaki niyang pagsisikap? Ang mga inaasahan niya sa mga tao at ang kanyang masususing pagsisikap. Ang masususi niyang pagsisikap ay may ilang konkretong nilalaman, samantalang ang mga inaasahan ay medyo walang laman. Ano ang pinaka-praktikal na pakinabang, ang pinakamahalagang bagay na natanggap ninyo mula sa Diyos? Ito ay tiyak na hindi iyong tinatawag na mga biyaya at mga pagpapala. Hindi ba't ang pinakamahalagang bagay na tinatanggap ng mga tao mula sa Diyos ay ang kanyang buhay, mga salita at mga katotohanan, pati na ang landas na dapat tahakin ng mga tao bilang mga nilikha na tinutulot ng Diyos na maunawaan nila? Bilang pagbubuod, nakamit ng mga tao ang katotohanan
ang daan at ang buhay mula sa Diyos. Hindi ba't ang mga ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat? Nakamit na ba ninyo ang mga iyon? Maaaring tila hindi ito kasing praktikal na kapaki-pakinabang o tunay gaya ng kung may nagbigay sa iyo ng $100 noong mahirap ka, o may nagbigay sa iyo ng 2 tinapay noong nagugutom ka. Pero ang katotohanan, ang daan at ang buhay na nagmumula sa Diyos ay tunay na ipinagkakaloob sa bawat taong taos-pusong nananampalataya sa Kanya. Hindi ba't isa iyong katunayan? Isa iyong katunayan. Gaano man karaming salita ng Diyos ang napakinggan mo, gaano man karaming katotohanan ang nagagawa mong tanggapin at ang naunawaan mo, gaano man karaming realidad ang naisabuhay mo, o gaano man karaming resulta ang nakamit mo, may isang katunayan na dapat mong maunawaan. Ang katotohanan, ang daan, at ang buhay ng Diyos ay ipinagkakaloob sa bawat tao ng libre at patas ito sa lahat. Hindi kailanman magiging paborito ng Diyos ang isang tao kaysa sa iba dahil sa kung gaano katagal na itong nananampalataya sa Diyos o kung gaano na ito nagdusa, at hindi niya papaboran o pagpapalain ang isang tao dahil matagal na itong nananampalataya sa Diyos o dahil marami na itong pinagdusahan. Hindi niya rin tatratuhin ng naiiba ang sinuman dahil sa edad nito, hitsura nito, kasarian nito, pinanggalingan nitong pamilya at iba pa. Pare-pareho ang mga bagay na natatanggap ng bawat tao mula sa Diyos. Hindi niya tinutulutan na makatanggap ang sinuman ng mas kaunti o na makatanggap ang sinuman ng mas marami. Patas at makatwiran ang Diyos sa bawat tao. Binibigyan niya ang mga tao ng mismong kinakailangan nila kung kailan nila ito kailangan. Hindi niya sila hinahayaan na magutom, malamigan o mauhaw, at tinutugunan niya ang lahat ng pangangailangan ng puso ng tao. Kapag ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito, ano naman ang hinihingi ng Diyos sa mga tao? Ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na ito sa mga tao, kaya mayroon bang anumang makasariling motibo ang Diyos? Wala. Walang kahit anong makasariling motibo ang Diyos. Ang mga salita ng Diyos at ang gawain ng Diyos ay pawang para sa kapakanan ng sangkatauhan at naglalayong lutasin ang lahat ng paghihirap at suliranin ng mga tao, nang sa gayon ay matamo nila ang tunay na buhay mula sa Diyos. Totoo ito. Pero kaya ba ninyo itong patunayan gamit ang mga katunayan? Kung hindi ninyo ito kayang patunayan gamit ang mga katunayan, maling-mali kayo sa pagsasabi nito at ang pahayag na ito ay isang bukang bibig lang. Masasabi ko ba ito ng ganoon? Halimbawa, hinihingi ng Diyos sa mga tao na maging matapat, na magsalita ng matapat at gumawa ng matatapat na bagay, at na hindi maging mapanlinlang. Ang kabuluhan ng pagsasabi nito ng Diyos ay upang tulutan ang mga tao na magkaroon ng tunay na wangis ng tao, at na hindi sila maging gaya ni Satanas, na nagsasalita na parang ahas na gumagapang sa lupa, laging nagsasalita ng malabo, at pinipigilan ang ibang tao na maunawaan ang katotohanan ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin, sinasabi iyon para ang mga tao, kapwa sa salita at sa gawa, ay magsasabuhay ng wangis ng isang tao
at magiging marangal, matuwid at disente nang hindi nagtatago ng masamang panig o anumang kahiyahiyang mga bagay at nang nagtataglay ng malinis na puso. Sinasabi iyon para maging pareho ang mga tao sa kanilang loob at labas. Sinasabi ang anumang iniisip nila sa kanilang puso. Hindi dinaraya ang Diyos o ang sinumang ibang tao. Walang tinatago, may pusong gaya ng isang dalisay na lupain. Ito ang hinihingi ng Diyos at ito ang layo ng Diyos sa paghingi sa mga tao na maging matapat. Sa paghingi sa mga tao na maging matapat, ano ang gusto ng Diyos na makamit nila? Anong uri ng wangis ang gusto niyang isabuhay nila? Sino ang pinaka-makikinabang dito? May ilang taong hindi kailanman maunawaan ang mga layunin ng Diyos at lagi nilang pinagdududahan ang Diyos. Sinasabing, gusto ng Diyos na maging matapat tayo at nakausapin natin siya ng diretsahan at lantaran para malaman niya ang totoo nating sitwasyon at pagkatapos ay makontrol at mamanipula niya tayo. Magawa tayong lubusang magpasakop sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos. Tama ba ang kaisipang ito? Napakadilim at walang kahihiyan ng kaisipang ito at mga dyablo lang ang magwawari-wari tungkol sa Diyos at ang magdududa sa Kanya ng ganito. Ano ang kabuluhan ng paghingi ng Diyos sa mga tao na maging matapat, na maging mga tao na walang anumang makasariling mga motibo, intensyon, katigasan ng ulo, o adulterasyon, at walang masamang panig? Ito ay para tulutan ang mga tao na malinis ang kanilang mga tiwaling disposisyon, na unti-unting magkamit ng kabanalan, na mabuhay sa liwanag, na mamuhay ng mas malaya at hindi kontrolado, na mapuno ng kasiyahan at mag-umapaw sa kagalakan at kapayapaan. Gayon ang mga taong pinaka-pinagpala sa lahat. Ang layunin ng Diyos ay gawing perpekto ang mga tao. Ang tulutan silang matamasa ang mga pinakadakilang pagpapala sa lahat. Kung ikaw ay magiging ganitong uri ng tao, anong mga pakinabang ang makakamit ng Diyos mula sa iyo? Mayroon bang anumang mga natatagong motibo ang Diyos? Nakikinabang man lang ba siya rito? Hindi. Kung gayon, kung matapat ang isang tao, sino ang pinaka nakikinabang dito? Ang taong iyon mismo. Anong mga pakinabang at bentahe ang matatanggap ng isang tao mula rito? Ang puso niya ay magiging malaya at hindi kontrolado, at ang buhay niya ay mas dadali ng dadali. Lalo siyang pagkakatiwalaan ng iba habang nakikipag-ugnayan sila sa kanila at magkakaroon siya ng normal na relasyon sa ibang tao. Ano pa? Kapag umaasal ang mga tao ng alinsunod sa mga salita at hinihingi ng Diyos, hindi na sila masasaktan. Sa halip, mamumuhay sila ng maginhawa, payapa at masasayang buhay. Totoong-totoo ang pakiramdam na ito. Kaya, ano ang layon ng pagliligtas ng Diyos sa tao? Ang baguhin at linisin ang mga tao para sa huli ay makamit niya sila. Ano ang bunga ng makamit ng Diyos? Ito ay ang magkamit ng kamanghamanghang destinasyon na ipinangako ng Diyos. Kung gayon, sino ang pinaka-makikinabang dito? Ang tao ang pinaka-makikinabang.